Miss, excuse me po, question for you, miss. Nandito po ba yung may-ari ng coffee shop? Sino po, sir? Ay, sila. Dalawa po sila. Hello po, sir, miss. Nag-interview po kasi kami ng mga business owners for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali. Saglit lang naman, no? Sobrang sandali lang po. Kahit nga dito lang, ma'am. Okay, sige. Sige, game. Sige sir, doon na lang tayo sa may table. Ay, sige po, sir. So, gano'n na po tayo katagal sa coffee industry? Mahigit 10 years na ako sa coffee industry, as barista sa Dubai na. Pero itong business namin is 4 years. Dito po sa 4 years na to, dito sa business nyo, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Hirap sabihin. Siguro range na lang. 6 to 7. 6 to 7 million, ma'am. Grabe, malaki din, malaki din. Pero ang dami pong coffee shops dito sa Marikina. Pero bakit po kayo yung pinupuntahan at hindi sila? Masasabi ko na kami yung merong pinakamasarap na kape at kami yung may pinakamagandang service na kaya ibigay sa mga customer. Lalabas ng nakangiti yung mga customer namin pag bumili sila sa amin. Pero ma'am, ano po yung basis natin? Paano nyo po nasabi na kayo po yung pinakamasarap dito sa Marikina? Pero dahil nga din dun sa experience ko as barista, yung dedication and yung passion, sobrang confident namin dun sa mga drinks na ginagawa namin. Patikim mo sa akin lang nakapikit yung mga coffee, latag mo dyan, malalaman ko kung ano yung sa amin dyan. Ganun ko siya kakabisa. Kasi sobrang mastered nyo po yung craft nyo at yung quality. Ganun po ba? Exactly, I value the quality and standards ng coffee namin. So grabe sir, ang tagal nyo rin po pala naging barista sa ibang bansa, no? 10 years. So sa tingin nyo po ba sir, saan mas maganda magtayo ng business? Dito sa Pilipinas or dito sa ibang bansa? Dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo sir, ano yung advantage na meron dito sa bansa natin na wala dun sa iba? Dito kasi sa Pilipinas, lifestyle na sa mga Pilipino yung coffee. Pag may meeting sa coffee shop, pag gising mo sa umaga, coffee shop, even yung tatambay ka lang sa gabi, coffee shop talaga yung nahanap nilang spot ngayon. Usually talaga nakikita natin sa social media. Nasa coffee shop sila, nagsa-story sila doon. Dito importante talaga yung itsura ng store natin. So next question naman po. Sa tingin niyo po ba kailangan malaki yung capital dito sa pagtayo ng ganito klaseng business? Masasabi ko hindi. Kasi nag-start kami ng 500 pesos lang. Initial capital namin. Grabe yun, 500 pesos. Yes. Paano nyo nagawa yun, ma'am? Mga resources na meron sa bahay, yun lang yung ginamit na para makapag-start na kami. So, nagtayo kami ng lamesa sa garahe namin and start na kami magbenta. Ginawa nyo coffee shop yung garahe nyo nung una. Yes. Yung mga resources na meron tayo, tinake advantage natin yun para maumpisa natin agad yung business natin. Hindi mo naman kailangan maging perfect agad para mag-start eh. As long na naisip mo na rin yung business idea mo, execute mo na. Yun, tama yun, sir. No? Pag nakuha nyo yung idea, execute mo lang agad. Execute mo na. And then ayusin lang natin along the way. Yes. Next question naman po. Ano po ba sa tingin nyo yung pagkakaiba noon nung nagsisimula pa lang kayo, tapos ngayon, milyonaryo na kayo? Mas well-handled na yung finances namin. Mas iniisip namin yung negosyo muna. Dito kami mag-invest bago ilagay sa ibang bagay. Kasi sa business, iikot yung pera namin. Mas mag-generate siya compare sa ibang bagay. Ngayon, may mga employees na rin kami, may mga barista na kami na kailangan syempre naming suportahan. Dati, dalawa lang kami ngayon, mas marami na kami na lumalaban. And dami ring misconception na akala nila pag marami kang pera, gagaan talaga yung buhay natin. Pero sabi nila, pag marami kang pera, mas marami yung problema. Tama ba yan? Mas mataas yung responsibility. Mas mataas yung responsibility. Ayun, tama. So last question na lang po. Any advice po sa mga younger generation and sa mga viewers natin na gustong pumasok sa industry na gusto nila? Execution. Huwag mong iisipin lagi kung ano yung wala ka. Mag-start ka kagad. Kasi along the way, malalaman mo kung ano yung kulang eh. Po-provide mo din yan pa konti-konti. So, start ka na kagad. Now na, ganun. Ayun, tama, ma'am, no? Huwag tayo matatakot mag-execute agad kasi matututunan naman natin lahat yung mga kulang natin along the way, no? Kayo po, sir. Mag-invest ka sa sarili mo. Makinig ka, magbasa ka, matuto ka, mag-aral ka. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging matalino. Wala nang safe sa kalsada hanggang sa internet. Maloloko ka kapag kulang yung kaalaman mo. So, be smart. Tama yun, sir, no? Work smart talaga. The more na knowledgeable tayo, the more na may advantage tayo sa ibang mga tao, lalong-lalo na yung mga katapat natin sa industry. So, thank you so much, ma'am, sir, for your time. Pleasure. Ma'am, pleasure to meet you po.